Hindi maipinta ang muka ng batang si July nang makita ng personal at sa unang pagkakataon, ang bago niyang mama na si Matilda. Hindi niya ito magawang titigan sa mata dahil sa natatakot siya. Unang tingin pa lang niya rito ay alam na niyang hindi niya ito makakasundo. Hindi niya ito gusto. Hindi. At malabong magustuhan pa niya ito. Para sa kanya ay nag-iisa lang ang mama niya at hindi na ito mapapalitan pa sa puso niya. Ang kaso lang, matagal nang wala ang mama Aurora niya. Namatay ito sa car accident noong nakaraang taon lang. Ang buong akala niya ay hindi na muling iibig pa ang Papa Romeo niya. Ngunit nagkamali siya dahil ilang buwan lang pagkatapos mamatay ng mama niya ay muling umibig ang ama niya sa isang babaeng nakilala lang nito sa opisina. At ito nga ang bago niyang mama ngayon na si Matilda. Halos araw-araw kung magkasama ang papa niya at si Matilda. Magmula nang dumating sa buhay nilang mag-ama ang babaeng yun, ay hindi na siya magawang asikasuhin ng papa niya. Tanging ang yaya na nga lang niya na si Violet ang palagi niyang kasama at umaasikaso sa kanya. At dahil doon, lumayo ang loob niya sa kanyang ama. Hindi na niya ito magawang ngitian sa tuwing binabati siya nito dahil may tampo siya rito. Palagi na lang kasing bukang bibig nito si Matilda. At rinding-rindi na siya tungkol sa babaeng yon na minamahal nito ngayon. Hindi niya maipaliwanag kung bakit pero hindi pa man niya ito nakikilala o nakikita ay hindi na niya ito gusto agad. Ibang pakiramdam niya. Kaya ngayong makakasama na niya ito sa bahay nila ay hindi niya maiwasang hindi mag-alala. Kakaiba ang pakiramdam niya sa Matilda na yon. May kakaiba rito. Sigurado siya. Ngunit, kung ano man yun, wala pa siyang ideya. Napangiti na lang siya nang ipakilala ito sa kanya ng kanyang ama. Ayaw niyang magalit ito sa kanya kaya ipapakita na lang niya rito na masaya siya. Kahit na ang totoo, hindi siya natutuwa. Sinubukan siyang hawakan ni Matilda sa kamay. Pero binawi niya ito agad. Inirapan niya ito at nagmamadali siyang umakyat papunta sa kwarto niya. Nagbingi-bingihan na lang siya nang subukan siyang tawagin ng papa niya para kausapin. Alam niyang pagagalitan lang siya nito kaya di na niya ito bababain. Napahiga siya sa kanyang kama nang makarating sa kwarto niya. Napabuntong hininga siya pagkatapos ay napatingin sa pinto ng kwarto niya. Napabangon siya bigla nang bumungad sa kanya si Matilda. Gulat na gulat siya nang bigla siya nitong hilahin sa braso at sampalin sa magkabila niyang muka. Galit na galit ito nang dahil sa kabastosang pinakita niya kanina. Ni hindi man lang siya umiyak, sa halip ay umirap pa siya upang mas lalo itong mairita. Ngingiti-ngiti pa siya habang nakatingin si Matilda sa kanya. Ngunit nawala rin ang tapang niyang yon. Nang pagbantaan siya nito, napapatayin siya pati ang kanyang ama. Naiwan siyang tulala sa kwarto niya matapos lumabas ni Matilda. Nanginginig ang mga tuhod niya dahil sa sinabi nito sa kanya kanina. Ayaw niyang paniwalaan yun ngunit hindi siya mapalagay. Pakiramdam talaga niya ay gusto sila nitong mamatay. Nang dahil doon, kinabahan siya ng sobra. Gusto niyang kausapin ng papa niya ngunit baka hindi ito maniwala sa kanya. Napasabunot na lang siya sa sarili dahil sa labis na pag-aalala. Kinabukasan, nagulat siya nang mabalitaang sinisante na pala ang yaya Violet niya. Wala siyang kaalam-alam. Nakagabi pala ay pinalayas ito ni Matilda. Pinaalis ito nang hindi man lamang nagpapaalam sa kanya. Nang dahil doon
ay hindi niya mapigilang maiyak. Mahal na mahal niya ang yaya niyang yun. Mula pagkabata ay kasakasama na niya ito. Kaya hindi niya mapigilang maiyak nang malamang wala na ito sa bahay nila. Pagbaba niya ng kusina, nakahain na ang maraming pagkain sa mesa. Ang naghanda ng mga ito, walang iba kung hindi si Matilda. Abot tenga ang ngiti nito nang makatinginan niya. Hindi niya alam kung bakit pero bigla na lamang nagtaasan ang balahibo niya sa katawan dahil sa nakita. Pakiramdam niya ay may kinalaman ito sa biglaang pag-alis ng kanyang yaya. Hindi na sana siya sasabay sa agahan nang paupuin siya ng papa niya. Galit ang itsura nito at hindi na siya nakaangal pa. Natatakot siya na baka saktan pa siya nito kung sakaling umangal o magdabog pa siya. Wala na siyang nagawa. Nakisama na lang siya, alang-alang sa trato ng mga ito sa kanya. Ilang sandali pa, umalis na ang papa niya. Kailangan na nitong pumasok sa trabaho kaya maiiwan siya ngayon sa bahay kasama si Matilda. Sabado ngayon, wala siyang pasok. Wala rin naman siyang ibang gagawin kaya mukhang iikot lang ang araw niya sa bahay kasama ang madrasta niyang ito. Dahil doon, kinabahan siya. Ayaw niya kay Matilda at hindi pa niya ito lubusang kilala. Kung hindi siya nagkakamali, halos 5 buwan pa lang ito nakakasama ng papa niya. Ang 5 buwan na yun ay hindi sapat upang makilala ang isang tao, lalo kung marami ka pang hindi alam sa kanya. Alam niya dahil tingin niya, marami pang hindi alam ang papa niya tungkol kay Matilda. Ang tanging alam lang ng papa niya rito ay mabait ito, kahit na ang totoo ay hindi naman talaga. Nang makaalis ang papa niya, napaatras siya sa kinatatayuan niya. Nang lapitan siya ni Matilda ay hindi niya napigilang mataranta dahil sa kakaibang kilabot na binigay nito sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya nang aminin nitong pinatay nito ang yaya niya. Nang tanungin niya kung nasaan ang katawan nito, halos masuka siya nang malamang ang kinain nila kaninang putahe ay ang karne ng kanyang yaya. Hindi na siya nakapagsalita pa nang sakalin siya ni Matilda. Inangat nito ang katawan niya hanggang sa tuluyan siyang hindi makahinga. Sinusubukan niyang magsalita ngunit walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Hanggang sa tuluyan siyang nawala ng hininga at wala na rin siyang marinig. Nang bitawan siya ni Matilda ay hindi na siya humihinga. Walang pagdadalawang isip na kinain siya nito hanggang sa tuluyang walang matira. Bahagyang napangiti si Matilda nang maubos si July. Inis na siya sa ugali ng batang yon. Kaya ang kamatayan nito ay hindi na niya pinaghintay. Simple lang naman ang kagustuhan niya, ang tanggapin siya at mahalin. Gayon rin ang magkaroon ng sariling pamilya. Ngunit hindi nangyayari yun sa tuwing may mga batang gaya ni July ang hindi siya nirerespeto at minamahal. Sandali siyang natigilan nang marinig na bumukas ang pinto. Pagtalikod niya ay nakita niyang bumalik si Romeo. May gamit raw kasi ito na kailangang balikan. Magsasalita pa sana ito nang bigla niya itong saktan. Hindi na niya pinatagal at tinapos niya ito ng madalian. Matapos yon, ay kinain niya ng mabilis ang katawan nito upang walang maiwang ebidensya kapag siya'y lumisan. Napangiti si Matilda matapos niyang malinis ang lahat ng kalat. Paglabas niya ng bahay ni Romeo, ay umalis siya ng biglaan. Mabuti na lang at walang nakakita sa kanya na lumabas siya mula sa bahay na yon. Matapos yon, hindi na siya muling bumalik pa roon. Pagkalipas ng ilang buwan, nakangiting sinalubong ni Rowel
ang anak niyang sina Georgina at Erica. Tuwang-tuwa niyang ipinakilala sa mga anak niya ang bago niyang kasintahan na nagngangalang Joanna, ang bagong pangalan ni Matilda.